Magandang gabi po. Ito po si Dr. Toto Terator. May titirador rin na naman tayo. Sa ngayon po, ang pag-usapan natin ay yung sinampa na sagot ng abogado ni Duterte sa ICC laban sa komento ng International Criminal Court Office of the Prosecutor patungkol sa challenge ng mga abogado ni Duterte na wala ng authority or jurisdiction ang ICC na magpapatakbo pa ng kaso laban kay Duterte. Natanda natin na pinaka-main argument po ng mga abogado ni Duterte, si Attorney Kaufman, sorry, ang lead counsel, at hango din ito sa argumento ni Dov Jacobs, Professor Dov Jacobs, na sinasabi kung bakit wala na pong jurisdiction or authority ang ICC kay Digong Duterte ay ganito. Sapagkat po, nung panahon na nakakasuhan na nila si Duterte, ay hindi na po kasapi ang Pilipinas sa ICC. At ang kanilang ginamit na armas ay yung batas sa Rome Statute sa Article 12, Paragraph 2 na nagsasabi na magbibigay ng authority lamang ang pre-trial chamber judges sa Office of the Prosecutor na mag-investigate kung ang bansa na kung saan ang krimen ay nangyari ay kasapi pa siya ng ICC. Yan ang kanilang argumento. Ngayon, ang kontra-argumento naman ng mga Office of the Prosecutor ay ganito. Number one, ay hindi lamang Article 12, Paragraph 2 ang pagbabasihan daw, kundi yung Article 1 to 7, Paragraph 2. Ano naman yung Article 1 to 7, Paragraph 2 ng Rome Statute? Yan po ay nagsasabi na ang ICC ay mayroon pang authority or jurisdiction sa mga kaso na nangyari sa isang bansa na kasapi pa ng ICC nung nangyari ang mga kasong yun, kung bago naging final ang withdrawal ay number one, ay may obligation to cooperate ang bansang yun. So kung bansang yun ang tinutukoy Pilipinas, nung bago ba maging final ang withdrawal ng Pilipinas sa ICC, may obligasyon ba na makipag-cooperate ang Pilipinas? Yan ang unang tanong. Pero bago natin sagutin, nais natin ilatag na naging member ang Pilipinas ng ICC starting November 1, 2011. At nag-withdraw ito noong March 17, 2018. At dahil sa Article 1 to 7, nagsasabi, Paragraph 1, na ang sinumang bansa na kasapi ng ICC ay pwede mag-withdraw mula sa ICC kung sa loob lamang ng isang taon mula nung sinampa ang pag-withdraw ay magiging epektibo ang pag-withdraw. Ibig sabihin, pwede mag-withdraw basta understood ng withdrawal ay magiging final 1 year mula sa araw na nagsampa. So kung ganun mula 1 year, sinabi ko kanina nagsampa siya ng March 17, 2018, si Digong Duterte ng panahon niya na mag-withdraw sa ICC. So naging final po ito
noong March 17, 2019. So kung naging final, hindi na siya member. Okay? So ngayon, sa konteksto na yan, ang tanong, kailan ba nag-apply ang Office of the Prosecutor na magsasagawa ng investigasyon sa Pilipinas? Ito po ay noong May 24, 2021. Lampas na. Kasi March 17, 2019, hindi na tayo member. So kung hindi na tayo member, yan ang yan ang nangyari noong nagka-investigate. Noong nag-apply pala na mag-investigate ay May 24, 2021. At ito namang pre-trial chamber na kung saan nag-apply ang Office of the Prosecutor ay nag-approve noong September 15, 2021. So, ang tanong ngayon, kung ang argumento ng mga abogado ni Duterte ay kung hindi na member ang Pilipinas nung mag-apply kayo, ay wala ng jurisdiction. Kaya yan ang tinatayuan ng mga abogado ni Duterte. Ang tinatayuan naman ng mga kumukontra sa prosecution ay hindi dyan daw nagmamatter. Pero ang sinasabi ng kanilang argumento, what matters most ay yung sa Article 1 to 7, Paragraph 2. O mamaya i-discuss ko ang Paragraph 2 na sinasabi ng prosecution. Pero unahin ko muna yung kanilang argumento. Ayon sa kanila, kahit na hindi na member ang Pilipinas, nung nag-apply ang prosecutor ay may jurisdiction pa rin. Yan ang argumento nila. Kumbaga, kung titignan mo, ang argumento ng prosecutor ay ganito, ang kahit hindi na member ay pwede pa rin. Ngayon, ang argumento naman ng abogado ni Duterte, kung bakit sinasabi na hindi na pwede kapag hindi na member, ay base po sa teksto na nakasulat sa Article 12, Paragraph 2. So para makita ninyo, ilabas natin ngayon ang teksto. Ito po yung teksto. Basahin natin sabay-sabay ang teksto ng Article 12, Paragraph 2. Dito tayo. Ito yung Rome Statute. So sa Rome Statute, baba natin ang paragraph, yan ang Article 12. Nabasa ba ninyo? So Article 12, Paragraph 2. Sabi dito, na Article 12, ang title niya, Preconditions to the Exercise of Jurisdiction. Kung sa Tagalog pa, ang mga kondisyon na dapat matutupad muna bago magsasampa ng kaso. Okay? Kasi ang pagsampa ng kaso ay yung pag-exercise ng jurisdiction yan. So nakalagay sa paragraph 2, in the case of Article 13, ibig sabihin sa Article 13, sa pagsasampa ng investigation, authority to investigate, motion, kumbaga, pag-ingi. In the case of Article 13, Paragraph 8 or C, the court may exercise its jurisdiction. Yung pretrial court ay dapat, o di kaya mga judges sa pretrial chamber, ay makapag-exercise lamang ng jurisdiction kung ang estado na kinukonsidera kung saan ang kaso ay kasapi pa ng international court o ng statute o Rome Statute. Ang eksaktong word niya po,
if one or more of the following states are parties. Tandaan niyo yung word are. Ibig sabihin, titingnan kung ano siya sa kasalukuyan. Kasapi pa ba siya ng International Criminal Court sa kasalukuyan? Kaya are ang nilagay at hindi where. So, ang problema sa argumento ng mga prosecutor o mga kontra na Duterte, where and are pareho lang. Kailangan mag-exercise in jurisdiction. At pumupunta sila, unang argumento nila sa Article 1 to 7 ay paragraph 2, sinasabi kasi unang kondisyon, sabi ko kanina, kung may babayaran, may utang sa pagiging member, babayaran. Pa number 2, sa paragraph 2 pa rin, kung may obligation to cooperate, makipag-cooperate. Tapos ang tanong, ano pa yun i-cooperate? Ang tanong naman dyan, para malaman mo kung ano ang i-cooperate ay alamin kung ano ba ang naging usapan noong member pa ang Pilipinas ng ICC. Ano rin usapan sa gitna ng Pilipinas at saka ng ICC? Wala namang usapan po nangyari. Next, kasunod na kondisyon ay kung bago magiging final ang pag-withdraw ng Pilipinas, ay meron ng isang consideration, any matter, under consideration of the court. Ang tanong, ano yung any matter under consideration of the court? Sa argumento naman ng mga kontra ni Duterte o mga City Office of the Prosecutor, yung any matter ay sakop yung ginawa ng prosecutor na preliminary examination. Ano ba yung preliminary examination? Iba pa ba yun sa kaysa investigation? Ang sagot dyan, iba po. Kasi yung preliminary examination ay ang ginagawa ng Office of the Prosecutor dyan ay hindi na nila kailangan humingi ng authority mula sa pre-trial chamber judges kung gusto nila mag-examine ng mga krimen na nangyari sa buong mundo, kung saang parte man ng mundo. Ang ginagawa lang usually dyan ay nagda-download sila ng report ng mga pangyayari sa mga karumal-dumal ng pangyayari sa parte-parte ng mundo at kinukuha nila yan sa Human Rights Watch na website. At kinukuha din nila sa Amnesty International na website. So kung magpusuan nila naimbestigahan, ay mag-apply sila sa pre-trial chamber judges na, ay mag-apply kami, maimbestigahan namin to. Yan ang preliminary examination. In other words, unilateral action lamang ng Office of the Prosecutor ang preliminary examination kung gusto mag-examine. At hindi na po kailangan dyan yung mga dokumento, kundi information lang na na-download sa internet ay sapat na. At kung magkabuo sila ng maraming information at sa tingin nila ay dapat ng imbestigahan, saka pa lang sila mag-apply sa pre-trial chamber judges na magkakaroon ng investigation. So, in other words, ang tanong, kasi inaargumento ng Office of the Prosecutor na yung preliminary examination ay kasama dun sa tinatag na matter sa under consideration of the court. So, ang argumento naman nila ni Duterte ay hindi, sapagkat po, unang-una, ang action po ng prosecutor ay hindi niya pwede itali ang ibang pang mga opisina o organs ng International Criminal Court. Ano yung mga organs? Number 1, Office of the President ng ICC. Number 2, yun yung mga courts na mga pre-trial chamber courts, binubuo ng mga judges yan. Tapos trial chamber, binubuo ng judges. At saka
appeal chamber. Binubuo naman yan mga judges din, pero 5 na nga this time ang mga judge dyan. Independent yan kaysa Office of the President. Tapos mayroong pangatlong opisina o organ, yan ang Office of the Prosecutor. Independent din yan. Tapos ang pinakahuling opisina nito ay yung the registrar. Yan yung parang clerk of court kung sa Pilipinas pa. Independent sila sa isa't isa. Ibig sabihin, kahit sino sa apat, hindi niya pwede itali yung ibang organo ng ICC. So ito ngayon, may ginawa ang Office of the Prosecutor na preliminary examination. So ang tanong, ibig mo sabihin, may tali nito yung International Criminal Court kung yun lang nag-apply lang tapos wala namang action ang International Criminal Court judges? So hindi po matali kasi emergency, kaya nga sila, independent of each other nga sila. And besides, walang obligasyon ng kahit sinong bansa sa ICC kung walang investigation na inaprubahan. In other words, yan yung argumento ng mga abogado ni Duterte. Kailangan sa pag-aproba ng investigation ay kasalukuyan na member ng ICC ang korte na nabanggit. In this case, yung Pilipinas. So next, sabi sabihin, ulitin ko lang ang argumento ng prosecutor ng kalaban ni Duterte ay hindi na magmamatter ang ROR at saka kasama daw sa matters under consideration ng court yung preliminary examination. Ladies and gentlemen, nais ko lang idiin na yung nangyari kay Duterte ay noong February 8, 2018 ay nag-preliminary examine sila. Nag-anunsyo si Pato Bin Sauda, yung prosecutor. Tapos, ang argumento naman ulit ng mga abogado ni Duterte, hindi nyo masisisi ang mga Duterte nung hindi kayo dapat ay nung kayo'y gumawa ng request na mag-investigate, nung tapos na ang 2 years mula na magiging final ang withdrawal ng Pilipinas sa ICC. Dahil nga sinasabi nila na hindi kasama sa matters under consideration yung preliminary examination. So ganun lamang po kasimple ang argumento ng mga abogado ni Duterte. Isa pa, may nagkita silang pandaraya na ginawa ng Office of the Prosecutor. Ang problema ko lang dito, ito sa decision nila, ay hindi nila ni-redacted nila, hindi nila binanggit ko ano yung tinago ng Office of the Prosecutor. Pero may sinasabi sila na may tinago ang nandadaraya ang Office of the Prosecutor kasi may sitwasyon po na hindi nila binigay o pinaalam sa korte at hindi nila pinaalam kay Duterte. Kasi mayroong utos sa prosecutor sa korte na sa mga prosecutor na kailangan ipaalam nila kay Duterte kung ano man ang mayroon sila na nakakapabor kay Duterte. Hindi nila binigay alam. So kung ano man yun, hindi natin alam. Pero base sa pagkwento ng mga abogado ng Duterte, ay kung alam pa lang naman nila yon, ay hindi na sana sila humingi ng request na umalis na yung dalawang judge, si Alipi Ganso at saka si Sofia Lira mula sa kaso. Kasi, in other words, nag-imply si Attorney Kaufman na pabor sa kanila yung dalawang judge. So whatever it is, that has yet to be remain at to be seen. Hindi pa wala pa tayong decision dyan. Basta importante lang, pinalabas ng prosecution ng mga depensa ni Duterte na nandaya yung mga prosecution.
Isa pa, diniin ng, mga abogado ni Duterte, hindi puwede gamitin ng prosecution yung, purpose ng ICC kung bakit itinayo ang ICC para matigil yung impunity. So, ang argumento naman nila is dahil with impunity ang ginawa ni Duterte kuno sa mga namatay sa war on drugs, ay dapat member pa rin ng ICC ang Pilipinas para matigil ang impunity. So, ang sagot naman diyan ng mga abogado ni Duterte ay kung gano'n ay hindi na mahalaga palang teksto. Dapat itapon na yung teksto kung kailan. Simple lang naman sabihin sa teksto ng mga sumulat nito kung talagang iyan ang pakay nila. So, sa gitna ng konsiderasyon na gusto ng ICC ay binuo para matigil ang mga impunity ng pagkasagawa ng krimen, ay meron ding kaakibat na may karapatan din ang inaakusa at nakateksto pa. So, yan ang argumento nila kung nakateksto ay hindi puwede sabihin na balewala na lang ang Article 12, Paragraph 2 na nagsasabi na tanging kung member lamang ang Pilipinas ng ICC, saka pa lamang ito maapruba yung investigasyon. So, gano'n lamang po kasimple ang kanilang argumento. So, abangan natin po ito sa kung anong desisyon. Siguro mga 2 weeks from now may desisyon na ito. So, okay, ulitin ko lang, summary. Ang argumento ng mga abogado ni Duterte ay wala ng authority or jurisdiction ng ICC sa kaso sapagkat sa Article 12, Paragraph 2 ng Rome Statute o batas ng ICC ay nagsasabi na kung hindi na member ang isang bansa, ay hindi na pwede magbigay ng investigasyon ang ICC. Sa kasong ito, nung nagbigay ng authority ang ICC na mag-investigate ay tapos na ang usapin. Hindi na kasapi ang Pilipinas. Kaya lang, naalala ko rin sa sinabi ng dalawang judge sa kanilang comment kung bakit ayaw nila umalis sa kaso ay sapagkat, number 1, ina-assure nila si Duterte na patas sila. Number 2, ay hindi pa naman nila napag-usapan ang jurisdiction base sa challenge ng akusado. Kaya pwede kong sabihin ngayon na nagmamarites o nagkamali lamang si Solicitor General Darlene Berberabe nang sinabi niya na nadetermina na ng ICC na may jurisdiction nga sila sa Pilipinas. Mali po yun, Attorney Darlene Berberabe. You read the decision and then you read the motion of the lawyers of Duterte and then the answer of the prosecution and then here comes the answer of the lawyers of Duterte again. So yan lamang po aking mga kaibigan at hanggang diyan lang muna, abangan natin kung ano mangyayari. Hindi lang ako magyayabang pero sa tingin ko po ay doon na po mapupunta yan at idideklara na nila na wala nga silang jurisdiction sa kasong ito. So magandang gabi po sa inyong lahat. Medyo nantok lang tayo.